Hello mga kailian! Good morning po sa ating lahat. Nandito po tayo ngayon sa Alaminos City Library at atin pong makakapanayam ngayon ang walang iba kundi si SK Federation President Loverly V. Bernabe. So, tara na po mga kailian. Hello ma'am, good morning po. Ayan, napaka-blooming naman po ng ating SK Federation President. Kumusta po kayo, ma'am? So, ngayon po, tayo po ay manghihingi ng update sa tungkulin po ng isang SK Federation President. So, ma'am, ano po ba ang mga tungkulin o responsibility ng isang chairperson-elect ng Sangguniang Kabataan? Okay, that is a good question po. Ang responsibilities po namin, ang duties po namin as SK Chairperson and of course as SK Federation President of Alaminos City is unang-una is to lead the youth, to inspire and motivate them. Bukod po doon, kami po ay nag-iimplementa ng mga programa at proyekto para sa betterment ng mga kabataan sa iba't ibang barangay. Andyan po ang 10 centers, pero ang aming top priorities po ay ang education, health, and economic empowerment. Okay po. So, ma'am, kayo po ang chairperson ng Committee on Youth, Sports, Development, and Information, and also sa Communication and Technology, tama po? Yes. So, ano po ba ang mga nakalinyang project o program ninyo sa mga kabataan po ng Alaminians? As the committee chairperson of youth and sports, lalong-lalo na po sa ICT, ang project po namin sa ngayon po for 2024 is the patuloy po na pag-implementa po namin ng Eskwela Hub project sa 39 barangay. So what is Eskwela Hub? Nandyan po ang free printing and then paggamit po ng libre sa ating computer. And then, bukod po doon is the team center po ng mga kabataan. Research area nila. Wow, that's nice po. So, ano naman po yung mga hakbang na isinasagawa po ninyo, ma'am, para po mabigyan po ng inspirasyon ang ating mga kabataang Alaminians? To inspire and motivate the youth of Alaminos City, kami po ay pusang bumababa sa 39 barangays. At ginagather po namin ang iba't ibang age of youth po kasi meron po tayong katipunan ng kabataan na 15 to 30 years old. Yes. So sila po yung pina-priority namin kasi according to RA 10742, nakapasok po doon yung katipunan ng kabataan. Yes. So ang ginagawa po namin, nagkakaroon po kami ng pep talk, and bukod po doon is yung project namin na kumustahan sa Apo. barangay. Yes po. So, ma'am, kayo din po ay isang Gen Z kung tawagin. So, paano po ninyo binabalanse po yung oras ninyo sa pagsisilbi sa ating bayan at saka po sa inyong personal na buhay? Honestly, way back 2018, it is hard for me to balance my work and my personal life po. Yes po. But then, nung nagka-pandemic po, doon ko na-realize, doon ko naisip na kung paano i-balance yung work ko tsaka sa personal life ko. Siguro po, kapag nagkakaroon po kami ng programs or projects, hindi ko po kinakalimutan na i-enjoy yung araw na yun, yung ipakita yung authenticity ko, yung pagiging ako, kapag nakaharap ako sa maraming tao. Kung paano ko makipagkulitan, kung paano ako makipag-usap. Siguro yun yung way ko to enjoy my personal life. Yes po. So, para po sa kaalaman ng lahat, anong course po ang inyong tinapos, ma'am? Ang tinapos ko pong kurso ay Bachelor of Science in Civil Engineering, major in Structural Engineering. Wow! Amazing po. Alam niyo po, karamihan pag girls, di ba, more on arts, more on sa mga QCs, communication. Kayo po talagang sa engineering, ano ma'am? Pero hindi ko po favorite noon ng math. Kusang yung math subject ang humahabol sa akin. Talagang yun po yung yung calling niyo. Siguro po kasi kinontinue ko lang po yung, kasi nung high school po ako, Yes po. galing po ako sa special science room. And then nung nag-senior high school po ako,
nag-STEM po ako, Science, Oh. Technology, and Engineering Mathematics. So, doon ko na tinuloy-tuloy po. So, sa inyo naman pong sariling pananaw, ano po ba ang personality ng isang epektibong leader po? Ang lagi ko po kasi ini-embody na personality ng isang effective leader po is of course, unang-una, honest ka. There Yes. is honesty, and then there is the integrity po, at saka transparency, at accountability po sa lahat ng actions. Ngayon naman po ma'am, itinuturing po ba ninyo bilang isang challenge yung inyong pag-upo bilang isang SK Federation President? Nung una po, ano ko lang siya, parang tintake ko po siya as challenge kasi nga po, ang dami po nagtatanong, napakabata pa niyan to lead, napakabata pa niya to lead the youth. Ako po kasi yung pinakabata na SK chairperson during my term po, Yes. nung nag-umpisa pa ako ng 2018. So, it is a challenge for me po talaga na makasalamuha yung mas matataas na edad sa akin na SKs. But then, habang tumatagal po, hindi ko na siya tinitake as challenge po Ginagawa ko na lang siya as motivation po para patuloy po yung pagbibigay ko ng tunay na pagsiservisyo po Yes. sa mga kabataan. Mahal po ninyo siguro ang inyong tungkulin. Opo. Kaya sana forever SK na lang ako. And lastly, ma'am, ano naman po ang nais ninyong maitatak sa puso't isipan po ng ating mga kabataan, lalo na po mga kabataan po ng Alaminos? Ang gusto ko pong sabihin, itatak sa ating mga kabataan, before we lead our barangay or before we lead our school, unahin muna natin na i-lead yung sarili natin to be a role model po. Thank you so much po, SK Federation Loverly Bernabe. At mga kailyan, napanood po ninyo ang ating napakagandang dyan, si SK Federation ng Alaminos. Hanggang sa muli mga kailyan.